So bali pala dalawa yung gagawin ko ngayong araw na to mga guys. So ito naman yung isa. So ang problema naman nito yung sa ignition nya. Hindi gumagana na yung sa ignition nya. So ayan, tinanggal ko na siya tapos tinester ko yung ignition nya. Okay naman yung pinaka ignition nya. Ang problema lang dito is wiring. So itester ko to mamaya yung pinaka wiring nya, itong dilaw tapos yung pula papunta doon sa may controller nya dito sa loob. Ayan. So ito siya mga kaibay ko. Tinap ko siya. Ayan. Check muna natin yung breaker nya. Baka binaba. So ayan, naka-on siya yung breaker nya. Ito. So subukan natin siyang i-ignition. Ayan o. Wala siya. Pero nung tinester ko tong ignition nya, tinanggal ko muna to. Itong socket na to, tinester ko siya. Meron siyang supply. Okay yung ano nya, yung pinaka ignition nya. Pero pag sa remote naman, gagana siya. Bukan natin yung remote. So yan o. Okay siya mga kaibike. Dito lang talaga ang may problema. So isa lang naman yung ano ko dyan eh. Isa lang naman ang pinagbabasihan ko pagka ganyan yung sira ng sa ignition nya, yung pinaka wiring nya. Ito. Itong kulay dilaw or yung red nya pagdating do sa may controller nya mga kaibike. So yan, babaklasin ko muna to mga kaibike yung U-box nya. So ito na siya mga kaibike, binaklas ko na yung pinaka wiring nya, itong harness nya. So tinester ko na yung pinaka wiring nya dito. Itong kulay dilaw na to mga kaibike, papunta yan dito sa socket. Ito, nakakonect siya sa socket papunta ng controller. Ito yung ignition switch nya. Yan. So tinester ko na siya simula dito hanggang dito. So may supply siya. Tapos pagdating naman sa red mga kaibike, itong red na to, kailangan may supply din to. Pag once na tinester nyo yan, itong red papunta dito sa socket na to, sa positive, kailangan may supply din yan. So ang nangyari, wala siyang supply. Ito, wala siyang supply. So baka dito yung pinaka may problema niyan, dito sa loob na. So hindi ko na siya tatanggalin. Ang gagawin ko dyan mga kaibike, magbabypass ako ng isang wiring. Magbabypass ako ng isang wiring dyan na positive. So dito ako maghahanap ng isang positive. Pag wala akong makitang isang positive dito, nag-iisa lang yung positive dito. Ito yung sa ignition nya. Ito. Itong kulay dilaw. Tapos itong kulay green, ito na yung negative. Ang gagawin ko dito, magwa-wiring na lang ako ng isang wiring papunta dito. So yan. So ang gagawin ko muna dito mga kaibike, i-try ko muna siya mag-bypass dito. Mag-bypass ako ng isang positive dito papunta dito sa ignition nya. Ayan. Titingnan natin kung gagana siya. Gagana na yung pinaka ignition switch nya dito. So try ko muna. Ayan. Mag-tap muna ako dito mga kaibike, dito sa positive nya. So ito na nga mga kaibike, na-tap ko na yung isang wiring. Ito siya. Papunta dito sa ignition nya. Ayan.
papunta yan dito. Tapos itong socket nakalagay na doon sa pinakasusian niya. So try natin, buhayin natin siya. Yan, naka-on siya. Tapos nakatap yung isang wire doon. Try natin kung gagana yung panel board niya. So ito, putol na to mga ka-e-bike ha. Itong galing ng harness niya. Bali ang ginawa ko lang dito, nag-bypass muna ako. Subukan ko muna siya kung gagana yung panel board niya, para malaman ko kung talagang legit na may sira yung wiring niya. Yan. Itong kulay green na to ha, ito yung positive ha. Tinap ko muna doon sa positive papunta ng controller. So ito siya mga ka-e-bike. So ayan, naka-on na siya. So try natin, susi. Try natin ha. Susi natin. Yan. Yun. Di ba? Gumana siya mga ka-e-bike. Ayan na. Yun. So ang ibig sabihin niya mga ka-e-bike, ang problema nito, itong kulay red niya, yung positive na papunta doon sa pinaka battery niya. Ayan dito, papunta ng controller. So pagka ganyan ang problema ng e-bike niyo mga ka-e-bike, ito share ko lang to sa inyo. Hindi naman tayo perfecto na tao ha. Nasa sa inyo yan kung masusundan nyo yung tinuturo ko sa inyo sa mga ginagawa kong vlog. So pagka once na hindi gumana yung ignition nyo, tanggalin nyo muna tong pinaka flarings nya, tanggalin nyo yung socket, i-tester nyo. Pag once na gumana yung ignition nyo, walang problema sa ignition nyo, i-try nyo naman tong i-tester yung dalawang wire. Itong kulay dilaw taka yung red. Itong red na to kailangan may supply yan papunta dito sa positive. Dito mga ka-e-bike. Tapos itong dilaw naman na to, kailangan i-check nyo yan papunta dito naman sa socket. Itong malaking kulay dilaw na to. So pagka once na tinester nyo yan, yung isa dito is wala siyang supply, ibig sabihin may problema yung wiring nyo. So nasa sa inyo yan kung gusto nyong hanapin yan dito sa pinaka harness nya. Pero kung ayaw nyo naman na maghanap na dito, pwede nyo naman yan i-bypass. Basta't itap nyo lang yan doon sa positive, tapos itago nyo na lang dito, salansan nyo na lang na maigi papunta dito sa ignition nya, itong isang wire nya, yung ginawa nyong pag-wiring pag nagtap kayo doon. So kahit saan naman yan kung ito yung masira o yung red nya sa ignition, so nasa sa inyo yan kung gusto nyong magpalit ng harness or mag DIY na lang kayo. Yan, okay na siya mga ka-e-bike ha. Ayan o, gumagana na siya. So ibig sabihin ito, sira yung connection nya. May something na siguro naputol doon sa loob, or na ano na siya, parang nabubulok na itong pinaka tanso nya. Kasi ito mga ka-e-bike, pag naulanan kasi to o nabasa, tapos natutuyo siya, so kung mapapansin nyo, pag once na binalatan nyo tong wiring na to, itong pinakabalot nya, parang may ano na siya, may pulbo na siya, tapos nagkukulay itim na yung pinaka tanso nya, itong wiring nya. Yan. So ito lang, so isinare ko lang to sa inyo mga ka-e-bike, para at least kung sakaling wag naman sana mangyari sa e-bike nyo to, so may idea kayo kung paano nyo gawin yung sa ignition nyo mga ka-e-bike. So ganun lang po kadali. Yan. So pinakita ko na sa inyo, sinare ko na sa inyo kung paano siya gawin pagka once na ganito yung problema ng e-bike nyo.
Yan. Bukan ulit natin siya. Yan. Okay na siya. Tapos yung sa remote, bukan naman natin sa remote. Ito. Yan. So gumagana na rin siya. Yung sa remote. Patay natin. Yan. Okay na siya. Ignition ulit. Ayan. So okay siya. So ang gagawin ko na lang dito mga ka-e-bike, aayusin ko muna tong wiring nya. So dito na rin ako magtatap mamaya. Gagawan ko na lang to ng socket dito. Tapos pagkagapangin ko yan dito sa loob, papunta dito. So bali itong wire na to, yung sa harness nya, puputulin ko na lang to. So wala na to mga ka-e-bike. Bali ito na yung pinaka wiring nya ngayon. Okay, so gagawin ko muna yung mga ka-e-bike. So ito na mga ka-e-bike, na itap ko na yung isang wiring para doon sa ignition nya, yung supply ng ignition nya na kulay dilaw papunta ng controller. So ito yung kulay yellow. Ito naman yung tinap ko, na ginawan ko siya ng wiring. Binaypas ko dito. Yan, ito siya. Tapos papunta ng ignition. Tapos itong dilaw na to, ito naman yung papunta ng controller. So ito siya. Okay. Yan. Tapos yung dati niyang ignition na positive, pinutol ko na doon sa loob. So nandun na siya. Nilagyan ko siya ng electrical tape, binalutan ko siya ng electrical tape, tapos saka ko indilagay yung pinaka itong PVC para ma-tapean ko na rin to, masalansan ko ng maayos yung harness niya. So subukan natin siya mga ka-e-bike. Ignition natin siya. Ayan. So gumagano na siya. Patay natin. Tapos iyon natin. So ayan. Okay na siya. Ayan. So tingnan natin lahat ng mga accessories niya. Yun. Kung gumagana lahat ng accessories niya. Okay siya. Tapos pagka natapos ko itong mga ka-e-bike, itong sa ignition niya, ito naman yung susunod ko. Ayusin ko yung hub niya, dahil yung dapat ito, yung pinaka wire ng hub natin, ito nakababa to. So pinalitan niya kasi ito ng bagong gulong. Ito bago na tong gulong niya. So hindi naman napansin ng gumawa doon sa motor shop na dapat itong wire na to nasa baba, hindi nakataas. Kasi ito pagka once na nakataas to mga ka-e-bike, baka may posibilidad na may papasukin ng tubig to sa loob. Kaya aayusin ko rin yan, babaklasin ko muna din to. Pag once na naayos ko na tong, nasalansan ko na tong maayos yung pinaka harness niya, tapos yung cover ng battery, ayan, para matapos na yung e-bike niya. So naikabit ko na siya mga ka-e-bike, itong cover ng battery niya. Tapos yung sa harness niya naman, ito yung ginawa kong wire. Yan, pinasok ko doon sa PVC niya sa loob. Tapos yan, nilagyan ko na siya ng electrical tape papunta dito. So yan, okay na yung wiring niya. Tapos nilagyan ko ng electrical tape dito yung pinakasakit niya. So dito naman, yan, okay na siya. Naikabit ko na yung U-box niya.
Tapos sa ignition niya, try natin yung ignition niya ulit. So naka-on yung breaker, i-on natin. Yun, okay na. So ito na lang, ikakabit ko na lang to. Yan, nakaganyan siya. So ito yung wire niya, yung sa ignition niya mga ka-e-bike. Tatalian na lang ng cable tie yan para pumasok para pumasok doon sa loob. Tapos ito ikakabit ko na lang, tutornilyo ko na lang to mga ka-e-bike para mabaklas ko na yung itong hub niya matapos na yung e-bike. So ito na siya mga ka-e-bike, nabaliktad ko na yung ano sa wire niya, nandun na sa baba, hindi na nandito sa taas. Ayan, binaklas ko to lahat. Tapos itong pinaka wiring niya, inikot ko yon para bumaliktad yung wiring niya papunta do sa baba, hindi na sa taas. So ayan, okay na. Tapos yung nandito, ayan, naikabit ko na rin siya mga ka-e-bike. Okay na rin yung harness niya. Ayan. So lalagyan na lang to ng cable tire. Ignition natin. Ayan. Bukan natin throttle. Ayan. Okay na siya mga ka-e-bike. Yan, natapos na rin sa wakas. Bukan natin yung sa remote nya. Yun. Tapos patay natin. Yan, okay na siya. Yun. So yun na mga ka-e-bike, okay na yung e-bike ng katrabaho ko rin. So puro nagpapagawa din madalas sa akin dito yung ano, mga katrabaho ko. Kasi dami naming e-bike dito. Ayun. Ayan. Pati pa doon sa may gilid, pati doon sa gilid na yun. Kaya sa akin sila nagpapagawa. Kaya halos lahat ng e-bike na ginagawa ko, halos din dito sa may loob ng dorm namin. So yan, okay na siya, yung ignition niya okay na. So yan lang mga ka-e-bike, maraming salamat sa pagsuporta sa aking YouTube channel. So i-follow nyo na rin po yung aking bagong Facebook page. So maraming salamat mga ka-e-bike. Thank you po.